Picture reveal nga daw. At ayun nga, grabe nga lang, sobrang excited na nga po ako ipakita yung mga resulta na naging pictorial namin. At ngayon pa nga lang sinasabi ko na, huwag nga po kayo masyado mag-expect sa mga pagmumukha namin na. Oops, teka lang, pero bago ko nga po ipakita, habang pabiyahin nga kami, huminto nga kami saglit. At ito nga po kasi isa namin kasamang bata. Lumabas muna ng kotse at siya nga din nahihilo. At kung napanood nyo nga pinakaraang kong vlog, hindi naman nga din po magiging successful yung photoshoot namin kung wala nga tong mga kaibigan namin na kami nga pitinulungan. Kaya sobrang pasalamat talaga ako sa kanila. Kita nyo naman, may tagadala nga po ng gamit, may nag-makeup po kay Dayan, may nag-aayos ng suot ko, may mga nagtuturo ng pose, at higit sa lahat, may taga-video, taga-picture. At kung hindi man magustuhan ng iba yung picture namin, ayos lang, wala namang problema. Dahil sa likod nga po ng litrato na yun, ay kwento ng mga magkakaibigan nagtulong-tulong. Ay, gusto nyo na bang makita? Pero syempre, bitinin ko pa kayo ng konti. Re-replyan ko nga lang din yung isang comment na to. Nasaan ilog daw ba'y pinuntahan namin na to? At yung pagkakaalam ko, hindi naman nga din ako nagkakamali. Apat o lima nga pong every week nga po kami nandito. Nasabi ko na nga din yung lugar na to sa isa kong video. At sa mga hindi pa nga po nakakaalam, ito nga po matatagpuan sa Villa Aurora, Maria Aurora. Bali, Bungabo, Nueva Ecija nga po daan na to. At muli, sasabihin ko ulit, sobrang ganda nga po dito. Ang lamig nga po ng tubig, tila mo may yelo. Hindi crowded sa sasakyan na tao. Ang linis-linis. At talaga nga naman makakapag-relax ka. 20 petot nga lang po yung entrance. May parking fee 20 hanggang 40 pesos. At yung cottage naman ay 500 pesos. Pero bahala na nga din po kayo makipag-usap sa may-ari ng cottage. Kahit sabihin nga natin na medyo malayo to. Pero kung ganito naman kaganda yung tanawin, abay dapat talagang dayuhin. At katulad nga namin, kahit may mga kasama kami mga naka-tricycle o kolong-kolong, hindi nga nagsasawang pumunta dito. Baka hindi nga din kayo naniniwalang yung tubig dito, akala mong may yelo. Try nyo na pong pumunta at maligo ng inyong nga pong malaman. Ang babait nga din po ng mga bantay dahil 20 petot nga lang po yung entrance, tapos pinapayagan nga din po nila mag-picture sa aking bridge. Nang natapos na nga kami mag-photoshoot, mga alas 4 na nga to ng hapon. Ano pa nga ba? Meriendahan na. Ang saya nga din dahil isa nga po namin kasama, nagbaon nga po siya ng kikiam fishbowl. Napakasarap nga din itong kainin dahil bagong luto. At yung sauce nga, siya nga din mismo yung gumawa. May silit, may dinurog na mani. Kumuha na muna ako ng isang kikiam at sinausaw. Wow, grabe, nakakatakam. Wala talaga magugutom sa swimming dahil may baon pa nga kaming slice bread, may papalaman pa, may chichiri at may paalamang pa. Ay, basta ito pa, kumain pa kayo. Una kitang cook Jasmine na umaga tanghali hapon. Ano yung lulutuin? Puro sauce lang. Sauce lang. Marunong din ako sa mga ulam, hindi. Golden. Sadya nalunok mo. Paano Ayun pag ang malaki, natutulog ayun ang ka? malaki. Oo. Trabaho. Okay. Ayun sa yan, nabay. Sarap sa sauce, nakapal yan. At ang oras na nga para mag-swimming, pinakikiramdaman ko nga yung sarili ko kung kaya ko nga pong maligo sa napakalamig na tubig na to. Nang hinawakan ko pa nga lang, parang matras na nga yate gustong umatras. Pero syempre, total nandito na nga din, nagsiliguan na nga din yung mga kasama ko at nakakaya naman nga din kung hindi ako maliligo. Inaya ko na nga din si Jasmine na tumayo nga sa malaking bato. At sabay nga kako kaming tatalon eh. Napahaba na nga ng kwento kaya kung nakaabot ka sa video na ito na nga po yung picture reveal. At hindi nga po namin naasa na magiging maganda nga po yung resulta. I-upload ko na nga lang po yung iba. At ito nga yung isa na talaga nga naman pang malakasan, no? Nakikilig ako.